kakausapin na ni Chiki yung pwede magkwento tungkol sa mga Grabe. Yung mga nagpatong-patong kanina, Grabe no? yung patong-patong na sasakyan. Oo, ipasok na po natin mga kapatid ang ating correspondent sa Cebu na si Dale Israel. Dale, kadungog ka Dale? Yes, may gabi kaninyo dihatanan. Jovi, Chiki at Mase. So to be clear lang, nandiyan ka sa, ano ba tawag sa gano'n? Basta sa Kapitolyo yan, hindi ba? Sa Kapitolyo, yes. Parang Ito command sa Emergency center. Emergency Operations Center ng Kapitolyo, kung saan lahat ng mga impormasyon sa pangyayari ay dadalhin dito. Mga ilang update din ha, Dale. Ang pinakabagong ulat ukol dito sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Cebu, 18 na ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Typhoon Tino. 6 dito mula sa Cebu Province, 5 sa Danao City at isa naman sa Mandaue City. Matapos ang malawakang pagbahanga ng dulot ng bagyo. Samantala, 12 naman ang naitalang nawawala sa Villa del Rio, yan sa Barangay Bakayan sa Cebu City. Ayon kay Mayor Nestor Archival, malaking posibilidad na nasawi na ang mga ito at patuloy ang isinasagawang paghahanap sa mga katawan sa dagat at sa mga ilog na kalapit na lugar. Marami pa rin mga lugar sa Cebu City ang wala pa ring supply ng kuryente. Ayon sa Visayan Electric, inaasahang magkakaroon ng kuryente bandang alas 3 ng hapon kanina sa mga lugar na hindi masyadong nasira ang mga linya. Kaninang alas 4 ng madaling araw nagsimula ang paglakas ng hangin at malakas na buhos ng ulan na tumagal hanggang alas 7 ng umaga. Pagkatapos dumaan ng bagyo, nanatiling makulimlim pa rin dito sa Cebu City. At ayon sa Provincial Emergency Operations Center, nasa 36,000 or at least 36,000 na katao ang kasalukuyang nasa mga evacuation center sa iba't ibang panig yan ng probinsya. Patuloy pa rin silang nangangailangan ng malinis na tubig at mga pagkain, supply ng pagkain. Na-report din na malalawak yung pagbaha sa mga lugar ng Liluan, Mandaue City, Talisay City, Consolacion, Danao City, Compostela, kung saan ilang mga pamilya ang na-stranded at hirap makalabas sa kanilang mga bahay. Marami ring mga wala pang kuryente sa mga lugar ng Bantayan, Tabogon, Compostela, Santa Fe, Tudela, Bourbon, Sogod, pati yung mga nalindol noon, Ambogo City, Medellin, Bantayan at Asturias. Patuloy namang sinagsasagawa pa rin ng rescue at relief operations sa mga otoridad habang tinitingnan yung mga lawak na naging epekto ng bagyo sa buong lalawigan ng Cebu. Dale, sabi mo merong mga residente na hirap pa rin sa ngayon makalabas sa kanilang mga bahay, no, sa kanilang mga tahanan. Kulang ba ang resources para i-rescue ang mga ito? Sobrang dami ba nila? Ang nangyari kasi, Chiki, sobrang dami ng tubig na pumatak, nakasabay ng bagyo. Kasi ang inaasahan lang kasi ng mga tao puro hangin lang yung Typhoon Tino. Pero ang nangyari, gaya ng nangyari sa Typhoon Odette na puro hangin lang yun, hindi naman masyadong malakas yung ulan, ang nangyari sa Odette. So ang in-expect ng mga tao pareho rin ng Tino kay Odette, kaya hindi na inaasahan na ganun kalakas din ng ulan kasama ng hangin na dala ng Typhoon Tino. So kulang nga ang resources para ma-rescue sila. Hindi tayo prepared sa ganon. Isa rin yan, Chiki. Kulang yung mga resources, kulang yung mga equipment na kailangan natin para ma-rescue yung mga taong nandoon sa mga binaha na lugar. Kaya yung mga lugar naman yun, yung mga subdivisions yun, hindi naman talaga binabaha usually yung mga lugar na yun. Ang nangyari, parang na-surprise yung mga tao na nandoon na binaha sila, na hindi naman sila binabaha yung lugar na yun. Hindi yun karaniwang binabaha na lugar. Yung mga karaniwang binabaha, yung mga malalapit sa river, ay nag-evacuate na. At yung mga taong nandoon sa mga subdivisions na yon, hindi naman sila prepared na magkakaganon ang nangyari sa kanila. Ayun na nga, so ibig sabihin hindi sila naabisuhan ng maayos, Dale? Naabisuhan sila ng maayos, pero yung mga tao doon kampante kasi hindi naman sila binabaha usually. Hindi naman yun mga lugar na yung mga high-risk areas. Yung mga high-risk areas na evacuate na, naabisuhan ng yung iba. At ang nangyari, yung mga subdivisions na hindi naman binabaha, yun ang binaha. Yun ang gaya nung sa
Del Rio, dun sa Barangay Bakayan, sa Cebu City, at doon sa Liloan din. Kasi yung tubig doon daw, papunta sana, may flood control project doon na hindi natapos, na papunta sana yung tubig, papuntang dagat, hindi may portion na hindi natapos, papunta ang tubig nagbuhos patungo sa komunidad. Alam mo, parang gusto kong himayin yung nangyari dyan sa flood control project na hindi natapos. Pero siguro some other, time na lang yun. Kasi parang baka uminit pa ulo natin. Pero Dale, isa na lang, yung sinabi mo na namatay na 18 dyan sa iba't ibang areas ng Cebu, ano yung karaniwang sanhi nung pagkamatay nila? I'm asking kasi nagwa-wonder ako, sabi mo, dyan sa mga nabaha na subdivision kasi masyado silang confident dahil never sila binaha eh. Baka kasi mamaya yung ibang mga casualties, ganun din yung nangyari eh. Actually, yung mga namatay, ang dahilan doon yung malawakang pagbaha. Yun actually nalunod yung mga tao na naitalang namatay. Nalunod sa mga pagbaha, sa malawakang pagbaha doon sa Barangay Bakayan, doon sa Cebu City, dito sa Cebu City, Barangay Bakayan yan, at sa Liloan din, at saka doon sa Danau City. Okay, so teka muna ha, magto-topography lang ako para hindi lang tukol doon sa duda natin, doon sa flood control. Dale, So, yung mga nakikita namin mga litrato na yun, ako saan nagkapatong-patong yung mga kotse at saka yung mga sasakyan. Ano ba to? Alam namin na parang village siya or barangay pero malapit ba siya sa bundok o malapit ba siya sa dagat? O may kinalaman ba to sa Butuanon River? Yeah. Actually yung Butuanon River ay nag-overflow. May dalawang malalaking river naman dito sa Metro Cebu, yung Butuanon River at saka yung isa sa Mananga River. At nangyari ay nag-overflow yung dalawang river at yun nga, umabot pati doon sa Barangay Bakayan at doon sa Mananga River sa Talisay City rin na nag-flooding din. Malawakan din yung flooding ng Talisay City. Okay. Daghan king salamat, Dale Israel. Pag-amping mo din hang tanan niya. Mga ilang mag-update usab. Thank you. Salamat, Dale. Alam mo, yun lang patong-patong na kotse. Hindi lang siya bahain. No? Parang may imagine mo yung lakas ng current ng tubig. So, kaya napunta sa taas diba? yung isa. Patong-patong kasi. Kaya iniintindi ko kasi nakikita ko doon sa nung mga camera kanina. Na merong hills Tapos ito yung barangay. Tapos kung saan man yung mag-exit yung tubig ever pag lumagasa. So, So, parang feeling ko talaga, hinampas siya ng, kumbaga yung tubig, ganun kalakas, palabas ng ng area na yan. Kaya naanod ng mga yan ng parang magkapatong-patong. Right. O, kita mo yung patong-patong na yan. Grabe. So, grabe. Anyway, we were trying to find out. Pero, yeah, I think it's a mix of, yun nga, yung nag-overflow ng mga river, tapos near the hills pa siya, tapos kailangan mag-exit ng tubig some way or another. Kaya may patong-patong. Grabe, ganun kalakas at karami ang tubig para na talagang kayanin na nabuhat ang kotse para ilang kotse pagpatong-patungin. yan. Exactly. Diba?